Magandang araw sa ating lahat at welcome po muli sa ating channel. Ngayon ay pag-usapan natin ang mga anghel. Alam niyo bang napakalaking tulong ng mga anghel sa buhay nating mga Kristiyano? Ito ay dahil silang nagtatrabaho sa spiritual realm na hindi pa natin kayang galawan sa ngayon dahil limitado pa lang tayo dito sa pisikal na mundo. Kung tayong mga tao ay nakatoka dito sa pisikal na mundo para i-manage ang mundo at ipahayag ang gospel sa mga hindi pa nakarinig ng good news, sila naman ay nakatoka sa spiritual na mundo upang tulungan tayo sa ating mga trabaho para sa Kingdom of God. Hebrews chapter 1 verse 14. Ano ang mga anghel? Kung ganoon, sila ay mga espiritong naglilingkod sa Diyos at mga isinugo upang tumulong sa mga magkakamit ng kaligtasan. Maliban sa tatak ng Holy Spirit na naibigay sa atin dahil kay Lord Jesus Christ, ang presensya ng mga anghel ng Diyos ang isa ring senyales para malaman ng isang Kristiyano kung siya ay kasama na sa mga maliligtas. Sinabi sa teksto na ito ng mga anghel ay mga sinugo upang tumulong sa mga magkakamit ng kaligtasan at tayong mga anak ng Diyos ang magkakamit ng kaligtasan na ito. Bilang Kristiyano na napaging anak ng Diyos, alam na natin na ang tanging daan para sa kaligtasan ay walang iba kundi sa pamamagitan ng Lord Jesus Christ. Kaya para ma-experience ng isang tao ang pagtulong ng mga ministering angels of God ay kailangan muna niyang tanggapin ang Lord Jesus Christ bilang kanyang Lord and Savior. Ang mga anghel ay tinawag din na anak ng Diyos sa Biblia. Job chapter 1 verse 6. Dumating ang araw ng mga anak ng Diyos ay humarap kay Yahweh at naroon din si Satanas. Sa tekstong ito ay sinasabing ang mga anghel ay mga anak din ng Diyos, ngunit hindi tulad sa mga tao na gawa sa image and likeness of God. Mas special tayong mga tao dahil tayo ay gawa sa image and likeness of God. Katulad ng sinabi ng Lord Jesus Christ sa John chapter 10 verses 34 to 35. Tumugon si Jesus, "Hindi ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo." Tinawag na Diyos ang mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Kaya malalim ang ibig sabihin na ang mga tao ay ginawa sa image and likeness of God. Samantalang ang mga anghel ay walang sinabi sa Biblia na gawa din sila sa image and likeness of God. Totoong mas makapangyarihan sila dahil mas malakas ang mga anghel kung sa laban lang ang usapan. Pero kung sa rankings at authority ay mas mataas pa rin ang tao dahil maliban sa gawa sa image and likeness of God ay nakipag-isa na tayo kay Lord Jesus Christ. Luke chapter 20 verse 36. Hindi na rin sila mamamatay sapagkat matutulad sila sa mga anghel. Sila ay mga anak ng Diyos dahil sila ay napabilang sa mga muling binuhay. Ang mga anghel ay nasabi natin na anak din ng Diyos dahil sila ay may buhay na nagmumula rin sa Diyos katulad natin. Tandaan natin na ang Diyos ang source ng buhay at ang minamana ng mga anak ng Diyos ay ang buhay na walang hanggan. Para sa ating mga tao ay napaging anak tayo ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Samantalang sa mga anghel naman ay ginawa na sila sa kanilang status na spiritual at makapangyarihan. Ang kanilang kabanalan ay galing din sa Diyos dahil sila ay palaging nasa piling ng Diyos. Sila ay nasa langit na domain ng Diyos. Matthew chapter 18 verse 10. Pakaingatan ninyong huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harap ng aking Ama na nasa langit. Sinabi ng Lord Jesus Christ sa tekstong ito na ang mga anghel ay laging nasa harap ng Diyos Ama. Kaya kapag palagi silang nasa piling ng Diyos Ama, ibig sabihin ay mga banal ang mga anghel na anak ng Diyos. Walang hindi banal ang pupunta ng langit na domain ng Diyos. Katulad din natin, may mga anghel na matataas ang rangko at palaging nasa harapan ng Diyos. O sila yung mga generals kaya palaging malapit sa Diyos. At mayroon ding mga anghel na nasa mas mababang rangko na nasa mas malayo sa trono ng Diyos. Pero banal pa rin ang mga ito dahil nagsisilbi sila sa kaharian ng Diyos. Ang pinagkaiba nila sa mga fallen angels ay walang buhay ang mga fallen angels dahil nga wala na sila sa piling ng Diyos. Totoo na buhay pa rin sila na nag-i-exist, ngunit dahil wala na sila sa piling ng Diyos na source ng buhay ay considered na rin silang mga patay. Dahil nga sila ay nakadestino na may tatapon sa impyerno. Kaya dahil dito ay nagtatrabaho sila para makapanlin lang ng maraming tao para may kasama rin silang mamatay pagdating ng araw ng paghuhukom. Matthew chapter 25 verse 41.
Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa harapan ko, kayong mga isinumpa. Doon kayo sa apoy na hindi namamatay, na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon." Ang mga ministering angels of God ay ginawa para sa purpose na mag-serve sa nais ng Diyos. At dahil mahal tayo ng Diyos, dahil kay Lord Jesus Christ na naging ulo natin at tayong kanyang katawan, ay kasama din tayo sa tinutulungan ng mga angels of God. Kailangan nating maintindihan ng may faith na kapag tinanggap natin ang Lord Jesus Christ bilang ating Lord and Savior, ay naging banal na tayo na katulad ng mga ministering angels of God. Kung tutuusin nga, ay mas banal pa tayo sa paningin ni Father God. Dahil mula nang maging katawan tayo ni Kristo Jesus, ay si Lord Jesus Christ na ang nakikita ni Father God kapag tayo ay nagdarasal sa Kanya sa pangalan ng Lord Jesus Christ. Tayo ay naging banal, nagiging banal at napapabanal dahil sa dugo ng Lord Jesus Christ na umago sa cross bilang atonement o kabayaran para sa kasalanan. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya ay itinuring na makasalanan upang sa pagkikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Ito ang isang magandang balita na kasama sa grace of God na Lord Jesus Christ. Bilang anak ng Diyos kay Kristo Jesus, ay mayroon na tayong authority para ma-access ang tulong ng mga ministering angels para sa ating trabaho sa Diyos, para sa ating proteksyon at pagkikipaglaban sa mga kalaban na nais tayong saktan. Kung kilala niyo si Prophet Elisha, siya ang isang propeta na nakakakita kung paano siya pinoprotektahan ng army of angels of God. 2 Kings chapter 6 verses 16 to 17. Sinabi ni Eliseo, "Huwag kang matakot. Mas marami tayong kakampi kaysa sa kanila at siya'y nanalangin. Yahweh, buksan po ninyo ang kanyang paningin nang siya'y makakita." Pinakinggan ni Yahweh ang kanyang panalangin at nakita ng katulong ni Eliseo na ang bundok ay punong-puno ng mga kabayo at karwaheng apoy na nakapaligid kay Eliseo. Dito isang katutak na anghel ang nakapaligid kay Eliseo. Anumang oras na isin niya ay pwede niyang utusan ang mga anghel na ito kung sakaling may pangarip para sa kanya. Kaya sinasabi ng mga ilang propeta na flaming sword ang mga anghel dahil sila mismo ang sandata ng mga Kristiyano sa spiritual realm. Pwedeng ang mga anghel na ito ang lalaban sa mga kalaban na nasa spiritual realm din. Katulad na lang ng mga evil spirits na hindi pwedeng labanan sa pisikal, kundi sa spiritual state din sila pwedeng labanan. At magagawa nating mga Christians ito sa pamamagitan ng makapangyarihang pangalan ng Lord Jesus Christ. Ito ang isa sa mga role ng mga holy angels na nakapaligid sa atin. Nariyan sila para tayo ay ingatan at ipaglaban kapag may mga kalaban. Psalms 91 verses 11 to 12. Sa kanyang mga anghel, ika'y itatagubilin. Saan mang dako maparoon, tiyak kang iingatan. Sa kanilang mga kamay, ika'y aalalaya nang sa mga bato, paamoy hindi masasaktan. Noong makulong si Peter, ay tinulungan siya ng anghel ng Diyos at walang hirap siyang nakalabas ng kulungan. Akala pa nga niya ay panaginip lang iyon, pero nang tuluyan na siyang magising, saka na lang niya napagtanto na totoo palang anghel ang nakita niyang tumulong sa kanya. Acts chapter 12 verses 10 to 11. Nakalampas sila sa una at pangalawang bantay at nakarating sa pintuang bakal na labasan papunta sa lungsod. Ito'y kusang bumukas at sila'y lumabas. Pagkaraan nila sa isang kalye, bigla siyang iniwan ng anghel. Noon, natauhan si Pedro, kaya't sinabi niya, "Ngayon ko natiyak na totoo pala ang lahat. Isinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa inaasahan ng mga Hudyo na mangyari sa akin." Maraming mga kwento patungkol sa mga angel encounters ng mga tao ng Diyos na nasusulat sa Bible. Ngunit ang point natin dito ay nariyan sila para tulungan tayo. Kung tayo man ay natatakot o nababahala dahil feeling natin ay may kalabang hindi nakikita o nag-iikot yung leon na umatungal na naghanap ng masisila, ay huwag tayong matakot dahil nariyan ang mga anghel. Huwag tayong panghinaan ng loob dahil katawan na tayo ng Lord Jesus Christ. Nasa pangangalaga na tayo ng Kingdom of God at ang mga anghel na ito ang isa sa mga representation ng kapangyarihan ng Diyos. Tularan natin ang mga naunang heroes of faith na nakafocus lang kay Lord Jesus Christ at tiyak na kasamang susunod ang mga assistants ng mga angels of God. Ang Holy Spirit ang manifestor ng power of God at katulungan ng Holy Spirit ang mga holy angels para sa kanyang mga gawain.
Tandaan natin na noong tinanggap natin ang Lord Jesus Christ bilang Lord and Savior ay napasa atin din ang Holy Spirit. At kung kasama natin ang Holy Spirit dahil kay Kristo Jesus, ay tiyak na kasama rin natin ang anghel ng Diyos. Kaya pwede nating hilingin sa makapangyarihang pangalan ni Lord Jesus Christ na tayo ay bantayan, iligtas at ipagtanggol ng mga anghel kapag tayo ay nasa panganib. John chapter 15 verse 7. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Kaya kaibigan, kung hindi mo pa tinanggap ang Lord Jesus Christ bilang iyong tagapagligtas, bilang iyong ulo, bilang iyong Lord, ay tanggapin mo na siya upang matatakan ka rin ng Santo Espiritu ng Diyos bilang tatak na ikaw ay kasama sa naligtas at pinabanal ng Diyos kay Kristo Jesus. At kapag kasama mo ang Holy Spirit, ay tiyak na kasama mo rin ang mga ministering angels of God. John chapter 14 verses 16 to 17. Dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan, sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili sa inyo.